ano, talagang may echo diyan. Pero sa YouTube naman, clear naman siya. Ayun, Ate Nika, yun muna, simulan natin ng sa ano. So, inabolish na yung mga positions. Ayun na pala si ano, Ate Nika. Ayan. Hi, Sis Kikay. Hello, Nika. Good evening. Good evening po sa lahat. Salamat, Sis Nika, at tinatalakan mo ko. Pero, pwede ba Master Kayo, unahin ko na yung tanong after that pababa? Go. Miss Nika, matagal ko nang gusto po itong itanong sa'yo noon pa. Dalawa lang naman po yung gusto ko talaga itanong sa'yo. Una, yung, I hope you don't mind po, no? Pero, sake of ano na lang po, parang clarity. Yung una po, about dun sa ng kabaong. Kasi, syempre, hindi naman po kaila sa inyo na, di ba? Nag-hire po kayo ng IT, 'di ba, nung umuwi po kayo sa Pilipinas, and then napatunayan niyo po na kung sino po talaga yung naglalagay sa kabaong, and it turned out it was Kaaruba. Tama po ba? Teka lang, sandali, pero skill guys, sandali lang parang parang doble sa boses mo. Ay, ano ba? Sabi ba ako? Ay, ipatay niyo po yung YouTube. Lahat pong nanonood ng YouTube, tanggalin niyo po muna. Tatanggalin ko yung YouTube. Apo, tanggalin niyo po muna yung YouTube. Yan. Yeah, sige po, try niyo po ulit. At saka ate Kikay, wag leading yung question mo, wag mo muna pangalanan kung sino yung natagpuan. Paalam natin kay Ate Nika kung ano yung natagpuan doon. Okay. Sige, Ate Nika. Yeah, thank you for that question, Sis Kikay. So, this is the full and the true story that happened with that. During that time, nung nasa Pilipinas ako, I really tried sa akin sa kabaong. Opo. Kasi, so, umuwi ako ng Pilipinas. Pinatingnan ko, naghanap ako ng pwedeng tumulong sa akin. And then, what they found out was, hindi sinasabi kung, hindi pa lang nakita yung specific na address kung sino yung gumagamit ng account na yun. And then, basta ang lumalabas, ginagamit sa Amerika, ginagamit din yung account na yun sa Canada, and then tatlong process yung magsa-sign in doon sa name na yun, no? Pero, hindi na nagkaroon ng parang, it was never concrete kung sino talaga. Pero when I mentioned doon sa group na ginagamit din sa Canada, sa United States, sa Pilipinas, ang gusto nilang sabihin ko, kung ako daw ang magsasabi, na ituro ko si Kaaruba. Pero, why would I do that kung wala naman akong concrete evidence na si Kaaruba yung gumawa nun? Kaya, yun yung isang bagay kung bakit ako parang na-disappoint ako kasi bakit ko gagawin yung magturo ako kung wala naman akong ebidensya? Pero, until now, I just let it pass kasi, sabi ko nga sa sarili ko, it will not, yun nung una kasi syempre yung first reaction ko. Bakit naman ako nilagay sa loob ng kabaong, wala naman akong ginagawang masama. And tahimik lang naman ako since the start na nandun ako sa kabilang community. Kaya sabi ko, I don't deserve that. That's why I was so willing na magbayad ako ng 100,000 for somebody to lead me kung sino talaga yung gumawa nun sa akin. But after that, I just let it pass. Hindi ko na yan naisip. I mean, and it surprised me kasi hanggang ngayon pala, buhay pa yung issue na yan. But, on my own opinion, I just shake it off. Wala na akong, hindi ko na naiisip yun. Yeah, pwede thank you po, Miss Nika. Okay na ako sa sagot niyo po. Kasi kaya ako lang... Kaya wait, linawin ko lang.
So, parehas pala silang mali. Kasi ang nangyayari dito, Ate Nika, si Karuba pinagbibintangan sila Ate Kikay. Sila Ate Kikay pinagbibintangan si Karuba. Kasi nga naman, ang gustong sabihin, sabi mo, according sa'yo, ina-access yung account sa US and Canada. So, they deduce from that na dahil may Canada, si Karuba kagad, which is wrong. Hindi rin pwede sabihin yon. Hindi pwede sabihin yon. Kasi ina-access sa US, ina-access sa Canada, ipit ka rin doon ang alam mo lang is ginagamit sa US, ginagamit sa Canada. So ngayon sa yung ibang bansa is pwede mo nang i-rule out. Basta kung sino yung mga nasa US and then nasa Canada, yun lang yung pwede natin ilagay doon, right? So ngayon, mali din si Karuba na sabihin na sila Ate Kika yon. Kasi at that time, wala naman sila sa Canada or US. So mali rin sila doon. So ngayon, ito ang nail in the coffin na hindi sure kung sino yon. So wag na magbintangan. Yes, definitely. Ako, kasi during that time, nag-uusap din tayo, diba, sa Sky? Yes. Yun yung first time na nagpupunta ako dati kay Kate, remember? Yeah. So, wala ko talaga sa isip ko kung sino yun. Wala ko talagang pwedeng ituro, pero kaya ang ginawa ko na lang, yung I just love it. Yeah. That doesn't affect me anymore. Okay na po dun sa sagot nyo. The mere fact po na sinabi nyo na, yun nga, tama po yung sabi ni Master Kayo na ang location nanggagaling basically from Canada and US. Yes. Yes, and hindi ako maglalay. What's the point of lying, di ba? That is really the truth. That doon sinasign in yung account. I actually forgot ko anong account yun Nakalimutan ko na. Ate Nika, hindi binigay sa'yo ng IT yung IP address? Kasi kung US Canada yan, static IP address yan. You can actually geolocate. Meron binigay sa akin dati na IP address, Kayo. Ayun ang maganda. Pero sabi, hindi daw nagtuturo yun ng accurate. Oh, so ibig sabihin dynamic yung IP address, IPv4. Okay. Yeah. Hindi talaga sabi ko yan, pinaliwanag sa akin ng IP. Na hindi daw, kahit daw sino, hindi daw matuturo, masasabi kung saang bansa. But it's so hard na i-determine mo exactly. Makes sense yun. Makes sense yun. That's what kasi dito, kahit dito, Ate Nika, halimbawa, nag-access ako ng data, right? Pwede yung IP address ko is maging Quezon City, pero sa Cavite ako. Ganun yun. Ang ganun nag-work yun. Okay. Akala ko kasi static IP eh. Okay. Tuloy-tuloy. Pero ang malinaw dito is walang nakakalam kung sino, kaya tigilan na yung pagbibintang. Nang parang pagbibintang, yung pagbibintang nakala mo may proof, wala namang proof. Diba? Wala kang evidence. Okay. That's true. Kasi ako nga mismo yung pero hindi ako nagturo, hindi ako nag-speculate kasi wala nga akong proof. Okay po. Ayan. Salamat na namin, Tika, dun po sa first question ko, no. I feel vindicated kasi at least dito matatapos na yung issue na yan na sa akin tinuturo yung pintang. Yung second question ko po, Miss Nika, medyo personal po ito, pero it's up to you po kung gusto niyo po sagutin. Yeah. The reason why umakit ako dito kasi wala naman I can answer everything. Yeah. Lost touch na tayong dalawa, pero I remember we were kind of nagkikita tayo lagi sa LS. The second question po is regards po ito kay Aling Susan, no? Yeah. Ngayon, alam na po ng lahat dito, especially nandito na rin sa community ni Master Kayo. Master Kayo, sabi mo baka nagli-leading na naman ako yung reason nung pagkakatanggal po niya sa trabaho, which is very technical na talagang completely she violated yung talagang rules na ipakita yung pasyente. Ngayon po, sa pag-iisip niya po, ang iniisip niya daw po, ang nagpatanggal po sa kanya si Caroline, yung hindi ko alam, hindi ako sure kung nabanggit niya si Kuya Waray. But mas malaki yung factor na sinasabi niya si Miss Caroline, pero lumalabas din po yung factor, pasensya na Miss Nika, kaya gusto ko po tanongin sa inyo ng diretso, na actually ang nagpatanggal daw po ay ikaw. So, nasa sayo na po Miss Nika kung gusto niyo po sagutin. Yeah, of course, why not? Yeah. Well, ganito yun, dito sa United States,
dito sa United States. And ako nga, small setup ako ng business na katulad ng trabaho ni Mami Susan. So Mami Susan was working in a rehab. It was called rehab, where I think that is like 59 or 99 beds. Yan siya nag-work si Mami Susan. Ngayon, and ako naman, di ba, alam naman ng marami dito na yan din ang mga business ko. I have those kind of, sabihin natin na, basta very knowledgeable ako pagdating sa ganyan because that is my business for 20 years. So, kung ano yung, hindi ko kasi ganito lang yun, ano, bilang ako, hindi nga ako marunong umakyat eh. Hindi ako marunong mag-record, hindi ako marunong kung katulad na basta kapag may conflict sa gagawin ko sa internet o sa computer, I'd rather not to do that. Ngayon, yun din ang pinagtataka ko, bakit lumalabas yung pangalan ko? Well, in fact, meron akong idea dyan kung bakit. Kasi nga, ganito, no? Siyempre, nung dating nandun ako sa kabilang community, nandun ako sa isang grupo, sinasabi nila na, hindi ko naman kilala si Mami Susan. Eh. Hindi naman ako, I don't know kung alam mo rin yung si Skix na, hindi naman ako butterfly na punta sa iba-ibang channel. So, there's no way for me to know people kung ano yung mga conflict ng mga tao. Hindi ko rin alam kasi hindi naman ako talaga parang very fun na mag-internet. Kaya ako din, nasasaktan ako. At the same time, hindi ko na lang pinapansin kasi parang sa himig ng mga tao, parang ako yung parang, syempre kayo, kilala kayo, no? Like si Kayo, ikaw, and then yung mga iba pang tao. And alam mo sa totoo lang, I was hurt. I was hurting. Nasasaktan ako kasi yung pagpapatanggal sa isang tao, hindi tama yun eh. Hindi yan tama. Bakit mo peperwisyo yun ng isang tao? Kung wala ka na ba talagang sense of mercy na magpapatanggal ka ng trabaho? Kaya, for that question, hindi po ako. Kasi kung si Mami Susan, sinasabi niya na sinabi sa kanya ng superior niya na ipinakita sa kanya kung sino yung nagpapatanggal sa kanya, well, 50% I will believe that. Because kung halimbawa si Mami Susan natanggal without any tingin na pwede niyang balikan kasi napakahigpit dito ng legal termination. Yes, yung confidentiality, hindi po Yes, ba? kasi napaka-importante dito ng confidentiality and HIPAA. That is what we practice. Kaya nga ako, minsan hindi ako nag-post ng picture na may kasama akong mga pasyente ko or, kasi nga, bawal na bawal yan. So, I will make this clear. Ano man ang nangyari kay Mami Susan, kung bakit siya natanggal, siya lang ang nakakaalam nun. Kasi siya yung may access. Halimbawa, for the sake of camaraderie, sinabi sa kanya ng boss na may nag-report sa iyo, ganito, ganyan. Yan ang galing sa kanya. Pero, sino ang magsasabi na, okay, ganito na lang. Kung makakapagpalabas sila ng anything, definitely walang lalabas diyan kasi nga, ang gagawin ko dyan, kung meron silang ilalabas na peke na letter or something like authorization or something that will prove na ako ang nagpatanggal sa kanya, idedemanda ko yung kumpanya niya. That's what I will do. Kasi una sa lahat, HIPAA, practice, diba? Confidentiality. Yeah, privacy. Privacy Act, hindi nila yan gagawin. Kaya yung sinasabi nila na may hawak silang dokumento, that is not true. At syempre, kung maglalabas sila ng dokumento, ipapakurensi ko yan. Totoo yan. I have all the means para ma-authenticate ko kung totoo yan. Kaya kung ako sa kanila... Nika, may question ako. Kasi lumalabas ngayon, tama naman yung sinabi nyo, kasi ang dalawang importanteng point na maintindihan dito is kung may nag-report man, confidential yon. Pangalawa, ibig sabihin, meron ka na violate na sa HIPAA, di ba? So, ibig sabihin, kung meron man nagpatanggal sa kanya, hindi niya rin pwede sabihin
na hindi niya pwedeng sabihin na itong taong to. Kasi nga confidential yun eh. Hindi rin pwedeng sabihin na ikaw. Kasi nga confidential nga yun. So ngayon, mali Pero yung sabihin. No, paano? Pero syempre sinasabi nga ni Mami Susan na dahil yung mga supervisors niya, sinabi sa kanya kung sino. Pero syempre yun ang declaration ni Mami Susan. And I cannot say na hindi yung totoo or totoo yun because that is her declaration. But what I'm trying to say here is that, siya pwede kasi sasabihin na ano ba talaga ang nangyari. Pero alam mo Pero ganito lang is that yun. standard practice, Ate Nika, kahit doon sa business nyo? Papakita mo kung sino yung nag-complain kahit yun? Of course not. Confidential. Of course not. Kaya nga so malabo, unlikely na pinakita sa kanya. Kasi ang claim niya yata is pinakita ko sino yung nag-complain. Pero alam mo kasi ganito yan, dahil sila bigger setup sila, I just want to give you an idea. Sila bigger setup. I mean, marami silang residente. And in United States, yung ganitong klaseng mga business ang madaling mademanda kapag meron kang ginawa na you are violating, especially yung HIPAA, yung confidentiality, tsaka yung privacy. Kasi not even doctors can say, halimbawa kami mag-asawa, tatanungin ako ng doktor ko kung gusto kong malaman ng husband ko kung ano yung medical records ko. Ganun dito. Pero, Correct. syempre, pumapasok dyan yung, si Mami Susan, 15 years na siya doon sa trabaho niya. Of course, for probably para i-console siya, pwede ngang may sinabi sa kanya, I'm not sure, no? Pero, syempre, siya yung nandun, but definitely, yung pagkakatanggal kay Mami Susan is really, Valid. legit. Kasi, Valid, valid yun kasi, syempre, may pinakita nga daw na picture, pero alam mo, kung pinakita yung picture at saka binigyan ng timeline, what the company will do. Kasi yung mga ganyan klase ng mga setup, maraming camera yan. And meron silang isang tinatawag nila na parang war room na lahat ng camera, merong 2-3 taong nagmo-monitor niyan. Correct. Siguro, when Mami Susan claimed na may nagpadala ng picture na yon, siguro tiningnan din, kinumpir, and then they found out that it was true, Kasi ang kumpanya niya matatakot siyang i-terminate kung kung terminate siya ng walang dahilan. Illegal termination yun. Yes, gusto niyang balikan ni Mami Susan, and dito, ang illegal termination laging panalo. Laging panalo yun. Tama. So, kaya sila siguro nakita din nila na sige, ito siguro yung picture na yan. Pero ang hindi ko maintindihan, alam mo, may question din ako dyan kasi halimbawa pinadala yung picture, nung nagpatanggal sa kanya yung picture sa kumpanya. I mean, ako, sa bagay small setup ako yun kasi malaking setup. I mean, para bang, siguro nga kung ganyan din lang ang ginawa, siguro dapat nga lumaban si Mami Susan for illegal termination, di ba? Correct. Pero, kasi para sa akin, hindi, sabihin natin na meron siyang HIPAA violation or meron siyang privacy violation. But the thing is, kailangan naman, binigyan naman nila si Mami Susan ng, let's say, for example, first warning, second offense, then termination. Unless grave yung offense. Exactly. Kasi, syempre, dito sa United States, kahit kami small setup kami, bago magpasimula na empleyado, meron silang employees manual. Ngayon, nandun lahat kung ano yung, syempre kung minsan hindi na, ang mga tao hindi na tinitingnan, di ba? Yeah. Baka naman nakalagay doon, kung ganito yung offense, is talagang no chance at all ka na. Talagang automatic termination. Pero kasi, I don't know, siguro kung nilaban din ni Mami Susan yan, baka may chance Hindi pa siya. kasi ang gusto mong i-point out doon, Ate Nika, is yung tenureship niya palang may weight na eh. May weight na yung tenureship niya palang eh. So, ibig sabihin, kung minor lang yung offense, pwede niya talaga ilaban yan unless grave yung offense. Yes, and you know what, Kayo? Kasi syempre ganito yun, si Mami Susan kasi is bound to retire. Okay? So, when she is bound to retire, syempre, magkakaroon siya ng pension sa Social Security. At the same time, dahil malaki yung kumpanya niya, magkakaroon din si Mami Susan ng compensation from the company
Kasi malaki nga yung kumpanya niya. Kaya din ako... Well, ate, so kung iti-take natin yan as part of the equation, it complicates things. Ibig sabihin, it is possible na walang nagsumbong sa kanya. Well, alam mo, Kayo, medyo talagang it's still in the limbo. Kasi, syempre ako din, I was circling my mind kung anong nangyari. Pero alam mo, being tao, no, being human, I feel her. Naawa ko kay Mami Susan. Kasi nga naman, 15 years siyang nagtrabaho doon sa kumpanya na yon. Syempre, kasi ganito, halimbawa, yung pension ng husband ni Mami Susan is bigger kesa doon sa magiging pension niya as a retired employee, pa-prioritize ng gobyerno yung mas malaki. So yun ang makukuha niya. Pero when you work in that kind of yung tenure niya ng 15 years, 15 taon siya nagtrabaho doon sa kumpanya na yon, may magkakaroon siya ng pension doon tsaka may makukuha siyang pera doon. Kaya parang iniisip ko, is it like inaggravate or ano? Hindi ko maintindihan kasi yes, it will fall into the category of like HIPAA violation. But the thing is, HIPAA violation depende sa severity kung ano yung, pero kasi it's just like the face daw eh. Sabi ni Mami Susan, napadaan lang yung camera niya dun sa mukha. Meaning, mukha lang yun. It's not even like private parts, it's not even like yung unqualified na. So para sa akin, I'm still thinking about it. But definitely, I was feeling sorry for her. Sorry for Mami Susan. Kasi, syempre, kahit na sino naman, kapwa mo Pilipino, nasayang ang pinaghirapan niya ng 15 taon. And, syempre, para sa kanya, kung sino man yung sinasabi niya na, ako, I cannot say anyone, hindi ako pwedeng magbintang, wala naman akong pruweba. Same thing na ayoko rin na pagbibintangan ako nang wala silang matibay na pruweba. Kasi kung may naggaman na ginawa kay Mami Susan, sa kanya, na ginawa yan sa kanya, hindi na natin na ibabalik kasi natanggal na nga siya sa trabaho. Nawala na yung... Would it be, yun, pwede yan, yung sinabi nyo nga, yung explanation nyo, na kung ganun yung ginawa niya nga, dahil niya, sinilabas niya yung kahit slide lang yung picture ng pasyente, tapos parang nga namang it looks like hindi masyadong hindi balance yung pagkakatanggap sa kanya. Pero ito naman yung naisip ko po. Is it possible also na hindi lang po yun ang nangyari? Is it possible na nagkaroon siya ng repetitive, yeah. Yeah, that can be. Pero kasi siya rin lang naman ang makakasagot niyan eh. Yeah, pwede ding, meron ding pwede rin na gano'n. Pero kasi, syempre, si Mami Susan yung taong nakakaalam. Kaya, for me, just for the sake of peace, wala akong nakikita na dapat ko pa siyang salungatin or paniwalaan ko siya or hindi ko siya paniwalaan. All I want to give her is the respect, and I also want her to feel na not everybody will criticize her, not everybody will put her down. That is for the sake of being, tayo nga ng mga Kristiyano. Hindi naman tayo natutuwa kung may nakikita tayong mga taong nagkakaroon ng ganyang klase ng problema. Kasi that happened so long ago, but she's still like hurting. Nagra-rant pa rin siya about that. So, that really means na it took it by heart. It took it so far. Yun ang stand ko dyan. Pero ako, hindi ako gagawa ng ganyan. Yes? Nakita niyo ba yung termination letter sa kanya? Termination letter niya? Oo, nakita niyo ba? Nabasa niyo? Why did you ask? Kasi I doubt na hindi dumaan sa due process sa hearing, right? Oo, kasi ganito yan eh. Dapat kasi binigyan ng fair hearing si Mami Susan. Correct. Pero hindi siya binigyan ng fair hearing. Kaya nga kung lalaban si Mami Susan ng illegal termination, may chances siya manalo. Yeah, kasi may due process dapat yan eh. Yes, you're right. Dapat talaga may due process. Pero kasi hindi na natin kailangan makita yung letter kasi ang equivalent naman, it's like
the full equation of she was being terminated. It's just No, a matter of may cost doon eh. Di ba may cost doon eh. Kung ano yung binviolate niya eh. So doon we Yes. can deduce kung ano yun. So kaya tinanong ko sa'yo kung nakita mo ba yung termination letter sa kanya. Kasi I'm sorry pero I don't trust Mami Susan at all. So ngayon maybe she's lying to us or lying to all of us or maybe she's not. The problem is I cannot rely on her. That's the problem kaya ko tinanong kung nabasa mo ba yung termination letter. Well, I will be honest kasi hindi naman ako talaga liar na tao. Yes. Yes. You know Okay. why? Kasi ganito yan. Ganito yung storya niyan. Si Ate Marie Agustin. Si Mami Susan as Ate Maris, eto para din maintindihan ninyo ha. Para din maintindihan ninyo. Maintindihan in the way na parang ako din gusto ko ring mag-appeal no, sa mga tao na kung pwede, parang wag mo naman akong babasyan kaya kasi naririnig kita doon kay ma'am, di ba? Naririnig kita doon kay ma'am. Kay ma'am, di ba yung naiyak si ma'am, di ba, naawa siya kay Ma'am Susan. Itong si Ate Marie. Huwag lang po kayo umiyak. Hindi, naiyak. Sige ba? Hindi ko papakita sa'yo. Kasi ganito yon. Si Ate Marie, talk to me and sabi niya, Miss Nika, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ko naman, bakit? Ito totoo, ito legit to ha. Sabi ko, bakit? Kasi si Mami Susan may problema. Sabi ko naman, hindi din to alam ni Mami Susan. Okay? Hindi niya to alam. Hindi niya to alam. Ngayon niya lang to malalaman. Okay. Ngayon niya lang to malalaman. Kasi hindi ako tipo ng taong palasalita eh. Sabi ni Ate Marie, pwede bang, may papadala ko sa yung letter, sabing ganun. Tapos sabi ko, tungkol kanino? Sabi niya kay Mami Susan. Ano yan? Anong letter yan? So pinadala niya sa akin yung letter. Nakita ko yung letter. Alam mo yung letter, very blunt. Okay. Very blunt. Straight to the point talaga. Oo, at saka very blunt. Kung babasahin mo yon, ako, being an employer too, very blunt yung letter na para bang, sige, ganito ka na. Okay na yan, ganyan na lang. Para bang, you're right, hindi siya nabigyan ng due process. Hindi siya nabigyan ng due process. Pero, talagang totoo. Totoo talaga yung sinasabi ni Mami Susan that she was being terminated. Doon ako umiyak nung nakita ko yung letter. So, ang ginawa ko, sinagot ko yung letter. Okay. Sinagot ko yung letter na yon. Ngayon, so, I think everything went fine doon sa letter na yun. But, ang naging problema kasi, doon sa kumpanya ni Mami Susan. Kaya, naiintindihan ko yung frustration ni Mami Susan. Kasi, nandun na eh. I mean, ako yung talagang, I wrote a letter, and then, everything went fine. Si Ate Marie, tumulong naman na magkaroon. Kasi, si Mami Susan kasi, being a certified nursing assistant, nagkakaroon siya ng mga continuing education. It was required for them to have that. Like, say, for example, every year, they have to renew their dementia training for 8 years every year. So, lahat yun naayos na. Kaya lang, ang naging problema, yun sa kumpanya ni Mami Susan. Kaya, I mean, kaya masakit yung loob ko na naririnig ko talaga na parang ginaganon siya. Kasi, she lost it. 15 years, she lost it. She lost it. She lost the opportunity to have another pension, and she lost the opportunity na magkaroon siya ng merit dun sa trabaho niya. Because regardless kung anong klaseng termination reason binigay sa'yo, the fact is, when somebody was being terminated, that's not a good thing. You cannot even, it will be so hard for you to apply for another job. And Mami Susan is still young. She still has the opportunity in the United States to apply for another job in the same field. But she was terminated. So, yun yung weight na dinadala niya. Ako, I have no problem with that, Ate Nika. The problem is she's barking at the wrong tree. Yun yung issue. Yes, but I know naman din, syempre, katulad niyan, ako, I already
said my piece where I am. You know, all I have for Mami Susan is, you know, yung ano ko sa kanya, yung parang I felt bad and I felt sorry because, you know, I saw the letter and the letter was, kung ipupush lang yun ni Mami Susan, malaki talaga yung laban niya. And actually, yung letter na yun is, kasi syempre, once you are being terminated, say for example, like a company, ang nangyari kay Mami Susan kasi, you're right, hindi siya nabigyan ng due process. Kasi kahit na paano, halimbawa, ako, meron akong empleyado na matagal na rin sa akin, gusto ko siyang i-terminate, I will make it a little pleasant na sabihin ko na, just file your resignation. Just file your I think, resignation. I think that would be a better, kuba ay yung mas ano ng mercy. Yeah, file your resignation. Yes, di ba? File your resignation. Kasi pag nag-file ka na resignation, when you apply to different job, magiging reference din sila because you resign. You wasn't. Ate Nika, which Yeah. brings me to my point again na it is possible na wala nagsumbong sa kanya kundi targeted siya talaga ng kumpanya to avoid paying for pension. Yes, that is also a possibility. You're right. I actually was contemplating on that too. Or maybe, you know, it's not that severe, but they took it like the way para maging free. You know, that can be a possibility. Say for example, may nagsumbong kayo and it's only a picture. Bakit naman nila i-terminate? Eh, picture lang yun eh. Mukha lang yun. Mukha lang yun. Hindi naman parang nililinis niya yung pasyente niya. Hindi naman yung para bang kinunan niya ng picture talaga. No. Daan lang ng camera yung sinabi ni Mami Susan. Kasi, syempre, Kasi hindi, ang issue kasi doon is, tama yung point na kung ako yung kumpanya and then you've been working here for how many years now, and then but the problem is talagang ito ay isang violation, I would rather ask you to tender your resignation na lang, right? Graceful exit para you can still have your pension. But the problem is they did not do that, and then parang in a hurry pa sila na i-terminate yung tao, then mas mataas yung likelihood na they did it to avoid paying pension, di ba? Yes, there's a weight on that too. Marami, kaya katulad na sila. Pero ako kasi, aaminin ko, no, sumasama yung loob ko, lalo na yung katulad kay Kikay, hindi naman ako yung parang i-message ko siya just to, you know, para makipag-usap ako sa kanya. No, hindi ko yan kayang gawin. Bakit ko yan gagawin? Eh, alam kong makakaperwisyo ko ng tao. No. Ngayon, kung sino man yung pinagbibintangan niya, that is from her mouth na sinabi sa kanya kung sino yung mga nag-report, yung mga ganon. Because, syempre, kung ano man ang dahilan ni Mami Susan, bakit niya sinasabi yun, nasa kanya na yun. You know, but definitely, please take me out of that. Hindi ako yun. Nasakit yung loob ko, kaya para bang, you know, minsan nga totoo yun, gusto ko na talagang umiyak na parang, bakit ako yung pinagbibintangan nila? Hindi naman nila Pero, kilala. teka, naging presidente ka ba ng FFCI? Hindi ako naging presidente. Kayo, ngayon, kung lahat ng gusto mong itanong sa akin tungkol sa FFCI, you can. Wala akong, alam mo, according sa testimony kasi ni Mami Susan, is pinagtulungan daw siya ng mga presidente para patanggal siya. So that excludes you. No, I'm not a president. Honorary member lang ako. No? Ang honorary member ng FFCI ako, si Mami Teresita, tsaka si Jeng, at tsaka si Mami Miao. Honorary member lang kami. Hindi kami member talaga na nagbabayad ng Diyos, hindi. You were never a president in any time. Never. Kayo, never. So that excludes nyo nga kasi ang testimony kasi ni is pinagtulungan siya ng presidente, so tanggal ka na kagad sa equation. So ang kailangan na lang anuhin is yung mga presidente na pinagtulungan daw siya. So yun yung time na yun. Yun ang sinasabi ni Mami Susan. Correct. Pero hindi ako kahit na kailan hindi ako naging officer ng FFCI. I just was there to help. Yun lang. Pero ano ba Ate Kikay, ano ba ang reasoning nila bakit daw si Ate Nika yung yung kasama, yung nagpatanggal? Oo, nagpatanggal yan.
Ano ba yung reasoning? Hindi, yung sa akin naman kasi Miss Nika, masasabi. Ano lang to lahat to parang dumarating lang sa ano ko sa kumbaga sa notification na nasasagap ko lang. Pero ako mismo, hindi ko rin talaga alam yung reason. And the fact is, hindi ko rin talaga ma-identify kung sino yung grupo na nag-pinpoint kay Miss Nika. Hindi honest, no? Pati motive, hindi mo rin alam? Hindi rin nila sinabi kung ano yung motive? No. Hindi ko alam yung doon. Ang naging concern lang kasi ako talaga kasi yun nga tama yung paliwanag din sa Nika regarding dun sa IP na yung place lang naman pala talaga ang sinabi. So doon Correct. Kahit sa Pilipinas ganyan. Oo. But I didn't realize na pwede palang gano'n, no? So, yun ang dahilan kung bakit sila nagalit sa akin. Kasi gusto nila ako magkaroon ng pronouncement na si Kaaruba ang naglagay sa kabaong. Why, sino nagalit sa'yo? Sino nagalit sa'yo? Yung mga dating kasama namin sa FFCI. Ay, hindi mo naman pwede gawin ngayon kasi ang meron ka lang is US tsaka Canada eh. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Yeah, bakit ko gagawin yun? Kaya hindi ko sinabi yun. That was the time na para bang yung kasi wala Nika, hindi ko rin sila masisi. Alam mo kung bakit? Kasi nung era nyo, evidence is shit. Nonsense eh. Hindi ko rin sila masisi kasi ang tingin nila is kailangan gawin mo yan. Hindi, kasi US at Canada yan, sinakaro ba yan? Pero kapag ka nandito na sa era na to, that can happen. Nung araw, ganun talaga. That majority of the proof was just in the mouth. Wala yung ngayon na may mga resibo, yung mga ganun. Mas mabuti pa nga ngayon kasi naghahanap ng resibo. Yes. So, pag ng resibo, tsaka ako hanggang ngayon naman, kahit ako, hindi ko, although, I heard things, pero never akong kinriticize si Ika. Never ko siya kinriticize na siya ang naglagay sa akin sa kabaong. Kasi, again, wala akong proof. Tsaka, wala naman nakikita reason for her to do that. Pero mas madaling i-claim, Ate Nika, kasi na si Kaaruba, kung babasihan mo lang, is USA, Canada. Ba't mo naman sisihin si Ate Nika, si Ate Kikay, di ba? Kaya it doesn't make any sense kung di mo nga pwedeng ibigay kay Kaaruba, ba't mo bibigay kay Ate Kikay, di ba? Yes, kaya nga yun ang sinasabi ko na I just shook it off. Hindi ako nagbago nang nagtanim ako ng sama na loob. Kasi kahit saan kami magkita-kita, pag binati nila ako, babatiin ko sila. Kasi hindi ako marunong magtanim ng gano'n ng graduates. Hindi ako gano'n. Wala naman tayong issue, Miss Nika. Kahit na magkaiba yung grupo natin, wala naman tayong issue. Oh yeah, oo. Ako naman, I'm just for the truth and for my team. That's all I care about. I think di ko lang alam kung paano mo nasagutin natin, Nika, pero I think mas gusto mo itong nangyayari ngayon kasi ikaw ay biktima ng hindi resibo ng hindi evidence. Ikaw ay biktima ng accusation without evidence. So I think you would like this era, right? Yeah, at saka isa pa, alam ko din na kasi kahit paano, there was a time sa live ni Yama, parang out of the blue, naitanong mo yun eh. I just don't remember kung sino yung tao na yun eh. Pero naitanong mo na, pero nasabi niya ba sa'yo kung sino ang nagpatanggal sa kanya? I think, ang kausap ko yata si Sam Town eh. Sino? I don't remember kung sino yung kausap mo. Pero para bang may weight yung pagkakatanong mo na out of the blue bigla mong tinanong. Kaya sabi ko, wow, I think parang si Kayo, ako din ang nasa isip na nagpatanggal. Hindi, ako hindi. Ang nasa isip ko, Ate Nika, sila na sukir eh. Hindi naman ikaw eh. Never ka na pumasok sa isip ko dahil ang alam ko nga, hindi ka presidente eh. Kaya tinanong kita ngayon, naging presidente ka ba? Hindi naman. So wala ka sa equation. At saka pero kasi si Kikay, I knew it. Kasi every time na makikita niya ako sa live, talagang mababrought out yung tungkol sino ako nagpatanggal kay Mami Susan. That's why I knew that it's circling. I knew that it was being like passed, in different... Tama naman na may mga claims talagang ganon. Kaso nga lang, ang problema, paano ko i-take seriously yung ganong claim
kung wala namang evidence. Yes. May mga claims talaga na ikaw may kasama ka doon. Kaso ang problema, unang-una hindi ko makita yung motive. Ano yung motive? Pangalawa, walang evidence. Tsaka matagal na yan, at natigil na yan, nawala na yan. Kasi alam ko naman kung bakit nila ako dinadrag dyan. And I felt sorry too sa mga tao na para bang, syempre, hindi naman natin mapiplease everyone, lalo na ngayon. Pero nung dumating ako sa FLM community, madaming magkakaaway dyan. And I've never been a part of that. Yeah, go ahead, Sisi Tita. Yes, sige lang po. I-clear ko lang, Miss Mita, no, yung about kay Susan, kay Aling Susan, actually, ngayon ko lang yun renote out. Ngayon lang, kasi dahil na nagkaroon kami ng conflict again for the second time, kaya na-brought out ko yan. Pero yung talagang main concern ko, if you notice po, doon pa lang nung una tayong uli nagkita tayo sa live ni Sis Yami, na pinapatanong ko na kaagad yan. Kaya sabi ko kung pwede kitang makausap in private. Kasi gusto ko talagang malaman paano yung information na yun with regards to sa kaba. Kasi alam ko, for the fact that he don't believe yung pagbibintang sa akin. Kasi wala. No, I did not believe that at all. Hindi ako naniwala. Kasi sabi ko nga, although siyempre naririnig ko nga na ikaw, but wala akong dahilan to believe that. Kasi kung halimbawa na brought out yan o merong ibang mga scenarios na they're pointing to you, well, hindi ako magja-judge ng ganyan. Kasi para sa akin, hindi naman din ako na-realize ko rin na ano ba kung ilagay niyo ako kahit na ba ibaon niyo pa ako, no? Correct. Ako rin wala akong pakialam doon eh. Yeah. I cannot contest that. Actually, sabi ko pa nga sa sarili ko na kaya parang hindi na rin, nandun ako kay Yama, nakikinig, pero hindi na ako napaparamdam. Kasi nasasaktan ako pag sinasabi ni Yama na hindi mo alam kung sino yung nagpatanggal sa'yo. Tapos nandito si Kayo, biglang tatanong ng gano'n, tapos nandyan ka. Kaya sabi ko, my God, nagdasal na lang ako. Sabi ko, the truth will prevail. Kasi hindi ako yan. I mean, buti umakit ka dito at nalinaw yan. Kasi lumalabas nga kasi. I was praying for this. It's either kay Yama ako aakyat. But again, dito na naman ako sa'yo na paakyat. Kasi nga, ako kasi nga yung sugo. Kasi ganito, tinika kasi meron talagang ganyang may ganyan talagang idea na kasama ka sa nagpatanggal. Meron talagang ganon. Ngayon, kaso ang problema, hindi malinaw ang motive, hindi malinaw yung evidence. So ngayon, hearsay lang siya. Diba? Ganun lang siya lalabas. Katulad nung kay Caroline lang din, hearsay lang din siya. Ngayon kasi, ang ini-issue ko dito is actually hindi yung pinagbibintangan eh. Yung nagbibintang. Yung nagbibintang ang ini-issue ko dito. Kasi paano mo nalaman yan? Paano mo ito nalaman? Kasi ang alam ko, isa sa mga ni Alpha, tinawagan niya si Mami Susan. Ang sabi niya, tinatanong niya, sino yung mga nagpatanggal sa'yo? Ang sabi ni Mami Susan, ano pangalan nun? Ano yun? Yung presidente babae daw. Yung babaeng presidente, sino yun? Caroline. Yeah. Si Caroline daw. Sabi ni Alpha, hindi sila Caroline. Hindi ba itong mga nila na sukir? Parang something like that. Parang nadamay ka rin yata doon. Tapos sabi niya, si Alpha ang nakausap ni Mami Susan, talagang ini-insist. Pero that was before na nagkaayos na kami ni Alpha. Kasi that was before. I mean, after that, remember we settled things na bahalan. So wag na kaming magsalitaan. Kaya I did not go after that. Kasi tapos na yun eh. Nagkausap na kami ni Alpha, remember? Yeah, pero may gusto ko lang kasi establish, Tanika, is merong ganun talagang idea. Kaya nung tinawagan ni Alpha yon, na narinig ko yon, sabi, may, yun nakalagay sa complaint. Sabi ko, paano nakalagay sa complaint? Confidential yun. Hindi nakalagay yun sa complaint. Tapos, sabi ko, okay, so merong ganitong klaseng idea, kaso ang problema dito is yung motive. Ngayon, ang kino-question ko na ngayon si Mami Susan. Kasi nung nakita ko si Mami Susan, sabi ko, are we sure na accurate yung sinasabi nitong matandang to, itong taon to? Kasi parang lagi siya nagbabago ng istorya eh. So sabi ko, tanggalin na natin yung pinagbibintangan, doon tayo sa nagbibintang. Kasi mukhang yun yung... Alam tayo, ito yun kasi siyempre si Mami Susan,
15 years na siya sa work niya. So, kahit na paano, nakapag-establish na rin siya ng good relationship. And totoo naman yun, mangyayari naman yun. Kasi dito naman sa Amerika, kahit naman hindi naka-black and white, but people can squeal. People can say. There's di ba you understand that? Na pwedeng, halimbawa, nag-dig deeper si Mami Susan and then one of those, isa sa HR nila, sinabi sa kanya. Siyempre, I would believe that, Nika, kung ganyan yung ginawa niya. Kaso ang sinabi niya is, pinakita raw sa kanya yung complaint, pinakita lang sa kanya. Sabi ko, hindi mangyayari yun. Pero possible si Sayo, pwede mag-squill, pwede yun, pero highly unlikely because they will violate it as well. They will violate the Privacy Act, right? So, maraming nagre-resign sa ganyang klase ng mga trabaho nila, Mami Susan, pag hindi matigas ang sikmura nila. Lalo tayo mga Pilipino, naku, kung alam mo lang, ang mga Pilipino, minsan underdog sila. Lalo na sa ganyan. Kasi, kaya para bang, I don't know, baka meron naman na Pilipino doon or siguro hindi pinakita kay Mami Susan pero sinabi sa kanya. But still, kaya nga kailangan maglabas ng ebidensya. Kasi parang ganito din yon. Ako, si Mami Susan, pinagbibintangan niya yung dalawa. Si Miss Caroline tsaka si Miss Casey. Ako naman, pinagbibintangan ng ibang tao. Correct. Kaya I was also in that shoes. Yeah, correct. Kaya nga to be for all being equal, si Teres Paribos tayo, hindi yun yung tamang basihan kasi ang mangyayari doon is sinabi mo lang targeted yun nangyari, di ba? Kasi wala ka namang basihan na nangyari. And then highly unlikely na magbigay, kumbaga how would you overcome yung natural tendency do sa trabaho na hindi mag-squill kasi protected yan protected yung mga nagsasabi ng complaint na yan kung totoo man yon. Protected yan. So ano yung pwede mong gawin or ano yung nangyari for you to overcome that kind of protection? Halimbawa, kamag-anak mo ba? Kamag-anak mo ba yung nagsabi sa'yo na nandun sa loob? Di ba? Doon, that makes sense. Pero hindi naman ganun Or kaibigan niya. Sobrang close mo. Sobrang close mo, di ba? Yes. Kasi alam mo naman, siyempre kapag 15 years ka na, lalo na si Mami Susan, talaga naman chichirika siya. So I mean, there is a big possibility na meron siyang ka-close sa HR nila. Kasi 15 years is 15 years, Baka just for her to feel better, sinabi sa kanya na, may pinakita, ito yung mga, kasi dahil nga doon sa picture, tsaka pinatanggal ka. Pero, alam mo, that is, for me, it's kind of lame. Yeah, it is. It's kind of lame. Yeah. Kasi lumalabas ngayon dito, there's no prima facie evidence kung sino nagsumbong. Lumalabas dito, targeted siya ng company. Kasi pwede nga niya yung sabihin na kung malaman niya na gano'n, then, get back to those people. Kasi naging liability na siya Ang nangyari doon is liability ka dahil sa pension mo. So, dahil doon, tatanggalin ka talaga. Yes, to avoid. Dahil, siyempre, 15 years, merong computation na yan kung magkano matatanggap. Kaya doon malaki yan. Kaya doon ko naman ipapasok yun. Yung, hindi ko sinasabing tamang ginagawa ni Mami Susan, but, I totally understand kung bakit siya nagkakaganyan. Kasi nga naman, si Mami Susan bata pa. Kumbaga, pwede pa siyang magtrabaho. Kaya lang, ang nangyari sa kanya kasi, because of the termination, hindi na siya pwedeng makahanap ng ibang job kasi nga, hahanapan ka dito kasi very important ang work references. So, sasabihin doon na she was being terminated because of this reason. Kaya, ganun ang sakit ng loob ni Mami Susan. Kasi, syempre, tama naman ang sinasabi niya na nasira yung buhay niya. Well, kung sino man ang naging reason at naging cause ng pagkasira ng buhay ni Mami Susan, ipikit mo yung mata mo at isipin mo kung ano ang haharapin ng tao na yun. Pero nakalagay po ba sa sa termination letter niya yung HIPAA violation talaga? Actually, hindi. Hindi rin nakalagay? Hindi naka-specify. Naka-specify. Parang lang siya, parang code. Code. Kasi ganun yun. Yes. Okay, code. Yes. Pero pag sinearch mo yung code, ano ba siya? HIPAA violation ba? Parang HIPAA, oo. Okay.
Kasi nga naman kung HIPAA violation, eh hindi talaga din isasabihin kung sino yan. Kasi pwede rin Oo. possible din yung ano eh, na talagang tinarget siya, meaning alam din niya at that time, alam din ng kumpanya kung sino yung kalaban niya. Yeah. Possible Kaya din yun. kasi syempre, ilang taon na ba si Mami Susan? Si Mami Susan yata wala pang 60 yan eh. Kasi 67 na raw yata, 62. Ano ba, 64? baka 62 siya. Supposed to be, ilang taon na ba siya, Mami Susan? If I'm not mistaken, nasa between 60 to 65. Oo. I mean, pero kailan ba nangyari yan na nawalan siya ng trabaho? I think that was 3 years ago or 2 years ago. 2 years ago. So that time, nasa second phase siya ng retirement. Kung magsi-65 siya. Kasi 62 yung pwedeng first. So magsi-65 siya. Eh kung umabot siya ng 67, eh di full pension siya. Naka-full pension Pero siya. ngayon natanggal lahat yon, tama ba? Hindi. Kasi yung Social Security pension, that is your privilege. Kasi Oo, iba. it's not, Separate it's not yun. something that the government will give to you habang nandito ka. That is called SSI. Pero pag lumabas ka ng Pilipinas, mawawala yon. Pero yung kay Mami Susan, that is the Social Security pension. Ay saang buong mundo siya pumunta, yung pension na yan every month, papasok sa bank account niya. Kaya lang, dahil ang mas malaki yata ang pension ng husband ni Mami Susan, I think. Kaya mas ibibigay sa kanya yung mas malaki. Kaya dapat Okay. Yeah. Halimbawa kasi husband and wife, titingnan sa inyo kung halimbawa ako, wag naman mawala ako kung mas malaki yung pension ng asawa ko or halimbawa mas malaki yung pension ko ang makukuha niya. Ganun yun. Ganun. Yeah, Mas okay pa ganun pala yun. Pilipinas, mo parehas. Oo, di ba? Dahil bukod yun sa'yo, bukod yun sa husband mo, Oo. dito hindi. Bali, isa lang yata yung na-putik na pension, tama po ba? Oo, isa lang ang nakuha ni Mami Susan. Pero syempre, ang talagang, kasi ang alam ko, ang kinukwento nila sa akin, si Mami Susan has a good life. Kasi nga, yung kanyang husband, malakas din kumita yung husband ni Mami Susan. Kaya nga malaki ang pension eh. Kaya gano'n. Kaya nakakasarap yung nandito kaya lang nga mga nangyari kay Mami Susan, nasunugan. Una, nawalan siya ng trabaho bago nasunugan siya. Kaya nga totoo naman yung sinasabi ni Mami Susan na, na talagang tinawagan din ako talaga ni Mami Susan and I felt bad kasi natutulog talaga siya sa labas. Dun sa gym yata yung kaya I help her na Ate Nika, para sa akin kasi, the issue is, wala naman tayo masabi doon sa pagkakatanggal sa kanya sa trabaho. Talagang super depressing at super sad nun, no? The issue is yung kung paano siya nagko-cope eh. Ang ginagawa niya is she's trying to blame other people instead of the company na lumalabas illegal termination nangyari kasi kung walang due process, right? Oo. So, kasi parang ang coping mechanism ni Mami Susan na may konting problema. The coping mechanism. Yun nga eh, na parang mas maganda kung magko-cope siya is yung tamang tao or tamang entity yung tinitingnan niya. Kumbaga, she's barking at the wrong trees. Wrong trees. Yeah, at saka Yun isa yung pa nga, nangyari eh. nagkakasakit na siya. I was so worried kasi nagkakasakit na siya. Pero ano naman yung mabuti niya kasi sa kwento ni Mami Susan sa mga live niya, nag-rekindle yung relationship niya dun sa kapatid niya. Kaya para bang At Nika, may question pala ako. Ay, wala pala nga si Nasukir ngayon sa sa Team USA Elite. Kasi nagkataka rin ako eh. Kasi alam niyang pinagtatanggol siya ni Mami Susan. Tapos, alam na may sakit. Bakit? Sa bagay, wala na rin kwenta yung tanong ko. Wala naman siya sa Team USA Elite ngayon eh. Wala rin eh. tsaka ako kahit na ako, but again, yung, alam niyo naman yung stand namin sa Team USA Elite, hindi na namin siya kagrupo, pero syempre nire-respeto pa rin namin siya bilang tao, tsaka mabait naman talaga siya. Kaya kami, para bang magaan na rin sa amin na, yun nga, yung naging sanction niya, magaan na rin sa amin, kasi nakita rin naman namin siya na parang okay naman siya. Pero yung between him and Mami Susan, syempre, Labas na kayo doon, naman oo.
Labas na kayo doon. Oo, wala na kami doon. Kasi alam niyo naman, ilang piraso lang kami. Ngayon, ilan na lang ba kami? Very konti lang kami. Pero ganun pa man, syempre, re-respeto rin namin. Katulad ko, di ba sinabi nila, dapat daw may kumausap daw kay Mami Susan para tunigin na. Kaso sinasukir lang talaga kasi makakapagpano sa kanya eh. Pero I think, it will come kasi sa ngayon, lalo na nga, ako nga, pag naririnig ko nga si Mami Susan, nag-aalala ako sa kanya eh. Kasi, syempre, nagkaroon siya ng ilang beses na transcranial attack, Nagkakaroon siya ng mga maliliit na bleeding, kaya siya na-stroke. Pero, na-reversible naman yun, kaya nakakabalik siya, pero medyo hihina yung paa. Minsan yan, hihina ang mata. Minsan magkakaroon ka ng temporary dementia, yung mga ganon. Kasi nga, sunod-sunod yung transcranial ni Mami Susan. Ang natatakot ako, baka for everybody to know, baka mamaya, sa isang attack niya, katulad nung yesterday yata, yung galit na galit siya, baka mamaya hindi na siya makabalik. Baka mamaya talagang ma-total effect sa kanya yung stroke niya. Kasi sa ngayon, mga maliliit, mga mini strokes yan kung tawagin namin. Pero pag hindi din si Mami Susan inalagaan ng sarili niya, siya din naman na magiging casualty. Which brings me to my next point, Ate Nika. Ito lang, yung public declaration na there will be no presidents or any positions moving forward from Team USA Elite. Do you confirm that? Never ever? Wala. Kasi wala na nga inabolish ko na. Masaya na kami ngayon na kami. Na pantay-pantay. Oo, na ganit yung kasi, syempre, yung kasi nangyari, yung kumbaga, learning curve yun. For all of us. Learning curve yun. Ngayon, syempre, nangyari na nga na nagkaroon kami ng, kumbaga, unfortunately, nangyari nga yun sa amin ni Nasukir. Pero, we are trying the best we can na maging talagang yung essence na lang kami ng barkadahan. Na para bang, hindi na kami ngayon barkadahan. Parang pamilya na kami. Parang pamilya na kami. We just respect each other. Pero, no label lang president, treasurer, o vice president, wala lang ganon. Wala lang ganon. At saka hindi na mababalik yun ever. Hindi na. Kasi mas maganda naman talaga yan eh. Hanggang ako yung founder, hindi na. Kasi wala naman din kami planong magdagdag pa ng mga miyembro eh. Pero, what do you mean hanggat ikaw yung founder? Hindi mo naman matatanggal yun. Ikaw talaga founder eh. Hanggang sa madeds ka. Kahit madeds ka, founder ka pa rin. Yes. Kaya habang ako yung founder, hindi na kami mag-create ng ganun. Okay. Hindi na kami mag-create ng may presidente, may vice no leadership, no leadership na. Yes. Founder and members na lang. Founder and members. Kasi hindi naman matatanggal yun, di ba? Hindi naman matatanggal yun na ako yung nag-found ng... hindi matanggal yun. Kahit anong gawin mo doon, yun talaga yun. Pero yung mga presidente, pwede mo namang i-abolish yan, lalo na nga na we are not a paid membership. Yeah. So, I think pwede na ako makipag-debate kay George. George, debate na tayo. Okay na. May declaration na dito. Hindi. Alam mo, darating din yung time na tayo mas magiging masaya ngayon kung ang community natin. Siyempre, the more the merrier, di ba? Pero siyempre, minsan may mga yung parang may mga dadaanan tayo na ganyang klase ng mga pagsubok. Pero hanggang nandyan yung and then, siyempre, nakakatuwa din kasi kung minsan para bang hinahanap mo na nga teka, tingnan ko nga kung merong live si Kayo. Tingnan ko nga kung merong live si President. Tingnan ko nga kung may live si Yama. Si Yama, 24/7 naman siya. 24/7 yun. Minsan malungkot ka kasi sabi ko nga, ilang araw nang wala si Kayo Bakit kaya? Sabi pabuhat akong ngipin Yun lang. Napilitan lang ako ngayon. Pero ngayon, good news to kasi hindi ko na kailangan declaration ni Nasukir kasi galing naman sa founder na wala nang ganong klaseng positions, wala nang president, wala nang leadership na mangyayari. So, I think okay na kami. Parang, debate na. Kasi then Kayo, mahirap din yun kasi ayoko din siyang saktan na parang pinalitan ko siya. Yun nga. So the wisest thing
for me to do is to just abolish. Yeah, kaya nga sabi ko, nung sinabi mo yun, sabi ko, that's a good decision. Yes. That's how... Kaya nga sabi ko, are you running for president? I will vote for you. No. Hindi, tamang decision. Approve ako doon. Sabi nga ni Alan Suquero, approve yun. Tikikay, ako, yun lang ang gusto ko actually. Last question lang to. Since you are a friend of Aling Susan. Teka lang, hindi ko siya masyadong maganda. Ulit nga si Skix. Yeah. Chubby ka. Chubby ako. Oo. Yan. Sige, okay na. Ayan. Since ikaw naman yung friend ni Aling Susan, so would you consider as a friend of her na nandito na exposure dito sa social media and with her condition, with her current condition, with her health, especially yung health niya. Tapos ganito yung nangyayari sa kanya. At ganito, ako yung kalaban niya ngayon eh. No, ako yung isa sa mga kalaban niya. Would you rather suggest to her to not blogging, to stop blogging? I disagree. Ako muna, Ate Nika. Ako disagree ako dyan. Unang-una, meron siyang may sense of si Mami Susan eh. May sense of parang ginagawa niya rin hobby at the same time, earning at the same time eh. Okay? So, wag naman natin tanggalan yung tao ng ganon. Pero, ang issue kasi dito is, bakit niya pinagtatanggol si Nasukir? Napaka-trivial ng issue niya. So, kaya ni Nasukir yung sarili niya eh. Diba? Kaya niya yung sarili niya. But the problem is, yung mga ganito, yung sa eksenang ganito, is tapos nagkakaroon siya ng high blood. I think it's best to stop this nonsense sa side niya. Sa akin, para sa gano'n. Pero ayoko naman na mawala siya sa, siguro, it'd be better to advise her to stop. Magdidirect na lang ako sa akin, Miss Nika. Kasi yung mga post niya, kanyang LS, recently, for the past few days, talagang slander. No? Talagang slander, talagang completely puro libelous yung mga sinasabi niya sa akin. Would you rather advise her or give her advice to stop those things? Kasi ako talagang hindi ako titigil sa kanya eh. Hanggat pinapost niya ako ng ganon at binababoy niya ako, sasagutin ko siya. Kaya lang, sabi ko nga, she is the first na elder na ginanon ko. Kasi hindi talaga ako, yung, as much as possible, ayoko mambalahura ng elder. May respect pa rin ako eh. Kaya lang, nilagay niya ako dun sa situation na ganon, no? Just to give you a background, yung kung anong experience ko kay Aling Susan. 4 years ago, with regards to kung doon sa isang tao na na-involved, I won't mention his name, no? Yeah. Nakialam kasi siya eh. Nakialam siya. And tapos, nung nakialam siya, na hindi naman siya dapat nakialam, considering the fact na, okay, she's giving money to that guy, hindi naman ako nakikialam dun eh. I was, in fact, supporting that. Pero nakialam siya between us. And then, ang ginawa niya, she continuously, binalahura niya ako ng binalahura, binaboy niya ako ng binaboy, in which naiwan sa akin yun, na-trigger ako doon. Yung trigger ko, hindi naman ako mahiya sabihin to ulit na na-trigger ako on my own live streaming, na-trigger ako na munti ko nang kitilin yung buhay ko. Because hindi ako nakarebat sa kanya, hindi ko siya sinagot because of out of respect. Now, for the second time after 4 years, eto na naman siya, she kept putting back yung issue na yun. Na kung tutuusin, whatever kung anong ginagawa namin, kung anong relationship sa guy na yun, hindi siya dapat nakikialam. No? Yeah. Kasi kung ang tingin niya dun sa guy na yun is parang anak niya, okay, kaya nga napaubaya, kaya nga I remain as an incognito eh. Because out of respect sa kanya, dahil nga nakakatulong siya dun sa guy na yun, yun ang request sa akin na kung pwede, wag na lang kasi nakakatulong, ayaw niyang masaktan si Aling Susan bilang nanay-nanaya niya. So, I chose to yung maging incognito. Sino si Jeng, kapatid ni Mami Susan o kapatid ni Ate Nika? Hindi, kapatid ko. Okay, sige. Continue. Wag mo na pansinin Ate Nika. Ate, Kikay. Ano kamo yun yung tungkol kay Jeng? Kasi nag-comment kasi alam mo Kikay, problema mo na 'yon.
bakit uutusan mo kapatid ko na ipa-stop si Mami Susan? Hindi, ayun nga eh. Kaya nga tinatanong eh, would you... As a friend. Kasi nakikita niyo naman yung mga post niya eh. No? Sorry, Miss Jeng nakikita niyo yung mga post na masyadong slander, masyadong libelous. No? And hindi ko pwedeng palagpasin yung mga ginagawa niya eh. Kaya lang, I'm always considering yung health niya. In fact, Miss Nika, marami na rin nag-text sa akin, Kicks, wag mo nang banatan si Mami Susan. Kahit si Tatay Golf, kinausap ako, kahit si Leo, wag mo nang banatan si Mami Susan. Sabi ko, yeah, I admit, binanatan ko siya dun sa unang live LS na sa akin because yung title niya talagang libelous. Napakabastos nung ano niya. Binanatan ko siya doon. And then nag-topic ko siya sa akin kung time siya. But yung second Ate Kikay, hindi ko na siya Ate Kikay, Yes. I think hindi na kailangan malaman ni Ate Nika yung history nyo, no? Siguro ang question mo lang naman is, would you as a friend advise Mami Susan to stop? I think yun lang naman yung question mo, di ba? Well, I will try. I will try. If you trusted me na sabihin mo, sige, I will try. Kasi actually worried din ako kay Mami Susan. Hindi kasi, Yeah, ito medyo personal to, Tinika, pero ikaw bala kung gusto mo sagutin. Kasi I understand din naman yung nangyari kay Waray, right? Yung kay Waray ba tawag ng pangalan nun? Yung nangyari kay Waray, it's your right na gawin yon. Wala akong issue doon. Pero alam kong masakit din sa puso mo na makita yung taong katulad niya na may kapansanan and then nakulong. Alam ko it hurts. It hurts. Well, I think it's time for you to at least hear kung bakit nangyari yun. Bago tayo pumunta dyan, ngayon, ang next kong question is, kasi baka mangyari yung kay Mami Susan. Siguro, sa palagay niya ngayon is, we're controlling her, or you're controlling her, pero ang hindi niya alam in the future is, that would happen to her. Well, I think, everybody has their own discretion. Correct. Dahil una sa lahat nga, hindi naman ng mga bata, And alam din natin na yung pag may ginawa ang isang tao, kailangan handasan sa consequences, di ba? Correct. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo nung una, okay lang ako i-bash ng kahit na sino, pero doon lang sila sa limit. Huwag sila lalagpas. Correct. I think yan ang unang dapat isipin ng mga tao. Ano ang first, syempre, secondary yung health, kung ganun ngayon, or vice versa. Pero, everybody should think na lahat ng mga sinasabi natin sa social media, we all have our legal obligations to answer in the future. If we will go out of bound, Correct. I agree. Alam natin. Yeah, dapat alam natin yan. Kasi, ang nangyari kay Waray, grabe yun. Pinopost niya yung... Hindi naman ako magsasabi ng masama sa kanya, tungkol sa kanya. Hindi, alam ko naman kung Saka, saan lang ako. Are you sure, Ate Nika, kasi mukhang nasa korte na yung kaso na yan? Yes. Are you willing to discuss? No, Kasi yeah, baka masubjudice ka. Baka masubjudice ka. Hindi naman kasi kumbaga para sa akin naman hindi naman ako magsasalita ng masama tungkol sa kanya. Pero, if you will track back. Wait, Ate Nika, baka kasi ma-compromise mo yung kaso mo. Kasi kapag ka-discuss mo yung merit ng case kung bakit nangyari yon, baka masubjudice ka. Hindi naman siguro. Pero general na lang gawin mo, general. General na lang. Okay. Kasi 2 years niya akong binash. Hindi ako sumagot kahit minsan. Okay. 2 years. I did not answer. Not at all. Kasi nga, para sa akin kasi, iba kasi yung sasagot ka pag binabash ka. Iba tong ganitong rapport, Yung iba tong sa atin, like you, Kikay, and me. This is different. This is different from sasagot ka pagka nilait ka, binash ka. And I'm not built to be like that. Kaya I just kept quiet.
Not even once. With so many warnings. But he still did it. Kaya, hindi ako lumalaban ng ganon. Hindi ako lumalaban ng salitaan. No. I'm not that kind of person. Mas importante sa akin ang oras ko. Pero, hindi ko panghihinayaan yung oras ko kung kahit umuwi ako sa Pilipinas ng 5 beses sa isang taon at magubos ako ng pera. It doesn't matter to me. Because the most important thing to me is my dignity and my reputation. Correct. Lahat That's what naman tayo matters. dapat talaga kailangan natin pangalagaan yan. Kaya nga ako, Yes. may didemanda rin ako na same situation mo because I need to preserve my integrity, my reputation, and my dignity. Kaya lahat tayo may right na ganyan. Kapag sumobra na, Yes. sumobra na. Wala tayong magagawa doon. I understand tayo yung magagawa. side mo. I understand yung side mo, Ate Nika. Because that's the only thing we can do. You know? Yeah. Kung halimbawa, just like what we said, obviously, wala naman tayong hold kung ano magiging desisyon. Pero, Correct. para sa akin, kung tatanungin mo ko, of course, as much as I can, ayoko din na mangyari yun. Pero may pamilya ko eh. Siyempre, yung pamilya ko, magagalit naman kasi alam nila. Kayo taga Cavite ka rin. Alam mo, kuyog tayo. Alam mo yan. Wait, taga Cavite ka rin, Ate Nika? Malaking pamilya ako sa Imo, sa Kawit, sa Cavite City. Aw. Totoo ba? Oo. Malaking pamilya kami. Talagang Oo nga, taon na Feliciano ka nga pala, no? Oo nga, no? Oo. Rivera. Oo nga. Kawit. Oo. Ano, yung asawa ko, Nato. Last time, Yeah. bakit? Di ba related siya kay Larry? Oo. Yeah. Hmm. Alam mo yun. Alam mo tayong mga Kabiteño. Hindi, tama lang naman yun. Kaya nga sinasabi ko, okay naman yung kaso ang problema, parang nasagot mo na rin naman na, well, ang kaya mo lang gawin is sabihan si Mami Susan, pero yung point ng accountability, kung may gawin man lang siyang libelous o slanderous, dapat alam niya yun. Yun na yun. Parang hanggang doon na lang yun. Yeah. Basta ako, I will try my best to talk to Mami Susan, but I cannot promise anything. Yeah. We understand. I can. Yung effort mo pa lang may weight na yon, at saka yung pag ikaw may weight na yun sa kanya, I believe na may weight na yung kagad sa kanya. So I think trying is enough. Yeah, kasi sabi niyo nga wala pang nagsasabi kay Mami. I mean, kailangan kasi na ma-realize ni Mami Susan na siya muna, yung sarili niya muna before anything else, you know? Correct. Yun muna importante. Sarili muna, bago ang iba. Kaya, Sige, kayo, may natanong ka ba? Ako kasi wala na akong may tatanong. Nakuha ko na yung importanteng tatanong ko eh. Hindi na ako, guess nakuha ko na rin yung tama sa yung malaman. And thank you, Nika, for the opportunity. Ate Nika, ito naman. Ikaw naman ang pwede magtanong sa akin. Sige, go. Actually, kayo, kung may natatanong ako sa'yo, I think alam ko na rin yung sagot eh. Kaya parang, ako kasi, hindi lang ako pala comment, pero I was always listening. And I know who to believe. Okay, I'm I not think the kind of person na madaling maniwala or madaling, hindi ako ganun eh. I am the master of myself. Pero, pag binigay ko yung tenga ko o yung understanding ko sa isang tao, then, I felt that it was really, it's either mabait ka, matalino ka, or the same, or you're a good leader or whatever. Basta, I have my own standards on how I will take someone on the level that, siguro tama ka doon sa mabait ako, Ate Nika, pero doon sa leader, wala kasing leader sa amin. wala. Yeah, kami, gano'n na rin kami ngayon. And that's better. Of course, lahat ng tao, walang taong walang good side, Everybody has a good side. Pwedeng yung mga tao, talagang malakas na ang boses. But if you will look at them, if you will learn to assess them deeply,
And, you know, like what you are saying na, depends on, because yung moral compass is not just for you. It's also for Correct. those people that look at you. Right? Yeah, correct. Yeah. Mhm. Kasi it's either we have the same moral compass or we don't. Yes. And sometimes, yung, let's say for example, I have my moral compass and you have yours. Ang tendency kasi yan you will try to match it, you know? Yeah. Meron bang part ng moral compass namin dalawa na pwedeng mag-match, pwedeng mag-fit, di Correct. ba? Then, May- that will be the time. May mga parts ba na nag-misfire yung moral compass ko or moral compass niya? I think yun yung dapat pag-asikasuhin, di ba? Kasi isa naman ang moral compass, ang moral guide natin. We are both Christians, so it's the Bible. Yes. And when you say moral compass, you know, it's always like two ways. Correct. Di ba? Yeah. At least Yeah. maganda. Salamat Ate Nika, maraming salamat. Ate Nix. O yan, Ate Kikay. Okay ka na? Thank you, ma'am. Hindi na Okay si ka na. Six. Kung kami sikap, baka may tanong ka rin sa akin. Hindi, kasi wala naman ako, minsan nga nakikita kita yung pag nagagalit ka na Nagagalit ka na din dun sa taas Kaya pagka medyo gano'n na yung mga pag-uusap, umaalis na ako. Kasi ayoko makarinig ng something ng mga pangit. Kaya, I just leave. Maraming salamat, Miss Nika. I get Mrs. Kicks, ha? Okay, Pastor Kayo, mauna na akong bumaba. Maraming salamat. Thank you, Mrs. Kicks, ha? Ingat lagi. Okay. Tinika, salamat din. This is Thank you good. din. Thank you for the opportunity. Thank you po. You know? Sige, ingat din kayo, ha? Ingat kayo lahat dyan. Oo, sige. Salamat kayo. Sige po. Bye for now.